Bago ito mag-start, pray ka na. Yes, Lord, Heavenly Father, Ginoo, salamat Ginoo for God, sa mga tayo kinabuhi, Lord, for God. Salamat Ginoo for God for the opportunity, Lord, na yung gipiya sa mga tanan, Lord God. Ginoo, ikaw lamang, Lord, ang tagya sa tanan, Lord, Father God, wala din kami mag-vote, Lord, Father God, kung wala ka, Lord God. Usa karong gabi una, Father God, amo yung mga pag-ampo, amo yung deklara, Lord God, ang kadaugan, Lord God, mabot sa mga kinabuhi, Lord, Father God, ang mga pulong, Lord, na mo madunggan karon, Lord God, kandi, Lord God, mutuhok sa mga kasing-kasing, magamit na mo, Lord God, sa mga pamilya, Lord God, sa tibok, Lord God, nga banay, Lord, Father God. O Lord, Father God, ihuga ko, Lord God, na tanan ng mga pulong, Lord, na magawa sa mga baba, Lord God, kaning nga mga pulong, Lord, ikan din sa mga Lord, kaning tanan, Lord, ang pinapasalamat at pinagil naman sa mga, Father God, in Jesus' name, Amen. So, 13 minutes sa mato, no? Okay. So, ito ang key text for tonight, mabasa sa Isaiah 59, verse 1. So kani siya nga verse, actually kani siya nga mga pulong na share na po ni siya prior ko na admit. So ako mismo naka-experience ko po ani. So kitang tanan, basa 1, 2, 3, go. Surely the arm of the Lord is not short to save, nor his ear to the Amen. So nakabutan dira, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear to dull to hear. Amen ba? Amen. So kitang tanan, I know, sama sa ginong ginina sa song leader nga, ako mismo, wala ko kapalok kung sa inyo ginagian. So kitang tanan natay struggles in life. Diba? Yes. Yabot pa ta sa punto nga ni surrender ta. Nasa kamot. Happy. Diba wala? So kitang tanan, I know, kitang tanan dire nata nagkapaminaw sa pulong sa Ginoo. So ako pod mismo naka-experience ani nga ang kamot sa Ginoo dili jud mubo kita mangayog tagtabang sa iya. Diba? According sa Isulti ganin sa Devo, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Maskin pa unsa ka bright nato, maskin pa unsa ka talented nato. Pero kung dili gani kabubuton jud sa Ginoo, dili jud na para sa ato. Diba? So, kani sa nga verse, actually kani sa Isaiah. Kani si Isaiah gitawag ni siya sa Ginoo. Gisugo ni siya sa Ginoo na magwali, mag-share sa word of God. Kaya naman, kani nga panahon ng God, during his time, na isa ka lugar dito nga grabe na jud ang paglaganap sa sala. Number 1 jud ani ang kaning pag-worship jud sa idols. So, instruction na sa Ginoo si Isaiah na wali, maskin pag unsa inyong sala nga nabuhat, ang gahom sa Ginoo, ang paghigugma sa Ginoo, wala gyapon na usab. Diba? Para sa tuwa. Diba? Nag-enjoy ko namin kay Doris gabi. Grabe yung testimony, first time na ko nadungog. Napili sa tok-tok. So, nata sa kangit-ngit. Nagbuhat tao dili mayo. Pero nabati ba natong ang Ginoo na wala ano paghigugma sa tuwa? Di ba wala? Giluwas ta. Sama kay Doris o sa iyahang banay. So ako po, buhat og sala, unlimited yun na. Pero pag abot sa panahon nga gitawag ta sa Ginoo, niduol ta sa Ginoo, nituman ta sa sugo sa Ginoo. Di ba kitang tanan makafilter ka baguhan? Ma-renew atong mind, ma-renew ato ang life, makabatong taog, peacefulness atong kinabuhi. So despite everything, despite sa mga struggles sa atong kinabuhi, na may mga persecution, na may mga pagdaot, na may problema, pero until now, naagya punta nagatindog subay sa pulong sa Ginoo. Kay buhi ato Ginoo, di ba? Sa una dilinok ni masabtan. Surely the arm of the Lord is too short. Pero kitang tanan maka-experience tag sa una makailar ta Ginoo kung nay problema. Diba? Pero pag may problema, ang Ginoo malimtan. Maskin pagsimba, di ganit na itong mabuhat kay Domingo, walay klase, walay trabaho, kung sa'y buhaton, maligog dagat. Diba? Ano man na sa una. Pero pag naging may problema, bukol din sa Ginoo Lord. Tumani ko Lord. Kana ganing linog,
Itong linog ha. Itong linog at itong November ba to? Itong prior sa December. Itong prior sa Thanksgiving. Na ako ko sa ospital, kaya gilinog ng sa ospital. Kapag ko mga kauban dito sa ospital, ginuod yung itawag sampit. Kung puno na ko nga. Panay kaya nga wala ni gilinog sampit, kaya sila ginuod. Ano ba? So kita habang napat maayo pa ta, duol dito sa Ginoo. Now, during the time na nagwali si Pastor ba, nadiskutan niya dito ang faith. Set apart for His gospel. Tuuhan na to ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo magud makahatag siya og renewal sa tuwang kinabuhi. Renewal sa tuwang hunahuna. Once manggod mo tuhok ang pulong sa Ginoo sa tuwang mga hunahuna sa pagkasing-kasing. Maski pag unsa nang kakapoy atong mabagian ra, maski unsa pa nakalisod, di ba at the end of the day mag-enjoy magyapon ta. Nahimong fruitful, nahimong victorious ang atong buluhaton. Di ba sama karon? I know gikan ang bansa niya gikan sa trabaho, gikan sa eskwelahan. Pero nabot mo diri. Di ba? Nahimong madaugon ang inyong kinabuhi. Kaya ang inyong kinabuhi, nahimong galamiton din na sa Ginoo. Itawag tang tanan in different purpose. Pero isa lang yung palang patungnan. Di ba? Mag-share sa Word of God. Manawag og kala ang mga tao din na nga nasa kanitngit. Buhat sa ministry. Di ba? Kung sa itong talent na gyatag sa to sa Ginoo, ito dito siya ipagamit. Now, we can only receive the word or the gospel of the Lord if we truly believe in God. Diba? Trust in the Lord. Sama sa Ginoo ni Ma'am ganina. So, dili na to na makupta ang pulong sa Ginoo kung kita mismo wala ta nagasalig sa Ginoo. Panahon sa kalisdanan, walay kwarta, duol sa Bombay. Diba? Kung medyo nakasagaran, labo na sa mga kaubanan. Pag kwarta gani hisgutan, wala yung Ginoo. Kaya Ginoo daw, dili man daw makapautang. Tinood bitaw. Dili jud bitaw kung sa kalibutanan ka, unsa mo pautang sa Ginoo si mo? Di ba? Kung iliteral na to. Pato jud ka sa tao nga makapahiram si mo kwarta. Pero kung gikuptan nimo ang pulong sa Ginoo, masabtan nimo nga grabe na maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya maski pag wala ka nang ngayo, ihatag ka niya sa imuha. Matthew 6:8. For your Father knows what you need before you ask Him. Laro kay nasa pulong. Maski pag wala pa ta nangayo, kabalo na ang Ginoo kung unsa ang atong kinahanglan. Panahon nga na-admit ko sa ospital, kaingon jud ko nga na-bless jud ko sa Ginoo. Kaya naman, gikan na pa na admission, wala na, lisod na jud kay ko maginawa. Pero wala na ko nagsaba-saba. Saka ko hagdanan, wala na. Katunga pa lang sa kong hagdan, isa ka mugulit na ko sa gunitanan. Kay hanap na kayo. Pero wala ka balok ng asawa. Kaya naman, may stress magod siya. Kanang maano sa ba, kanang wala. Sama siya kay Ingondri last Thursday. Wala sa naanad nga ako mismo ang ma-admit. Kaysa perminti ang ma-admit. So first time dun ako to siya na-admit. So during that time, hangat na din siya. Niya, ang pan-admission na, dili ko nagatingog-tingog. Kaya maski mo istorya ko, hangat din siya. So matingala sa kami, di makabistorya. So, the whole duration sa akong pag-admit, gina-remind ko sa Ginoo ba nga, maski pagwa pa ka na ngayo, kabalo na dyan ko kung sa hindi kinahanglan. Diba? Kung unsa may plano sa Ginoo, diba? Nakabutan sa Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, ubon kina siya nga verse. Ug mo po yun na akong number 2 verse nga pero hindi na ma-memorize sa una sa pagsugod. So, ang Ginoo jud, andam jud siya mohatag sa imuha. O tanan mo pinapangayo. So, katuran jud ako pangayo, Lord. Maayo ko. Hindi ko gusto nga ma-pressure ang aking pamilya. Kay grabe ang struggle ato kung stress lang ang iskutan. Grabe jud tong stress lang gibati ba. Gidungagan pa jud og linog. So isa pa kay stress.
abot sa kong ginikanan, sa ginikanan ni Zane. So, kana ba? Struggle kito sa abot sa pressure, sa stress. So, may abot sa punto ba nga, Lord, isalig na po nila sa inyo akong kinabuhi. Okay, maskin pa kung sa count yung mga doktor dire, kung sa paning mga tambal yatag dire, kung ang plano dito mo sa palagwaon ko nimo, wala dito mo ko. Okay, that is the plan for me. Pero praise God, mo gito ni Zane dire last Thursday nga, negative ang result. So, glory to God alone po, napa-x-ray ko gahapon, ang tubig na dito siya sa ubos. Nakakaya po yung tubig, pero gamay na lang dito siya. So, going na dito siya sa ano ba. So, inana ba nga, naadyo'y plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Same po na sa inyong tanan ng natin. Amen? Kay, kung yan tungod din nga wala dyo'y tumong, useless. Diba? Sama sa ginaingon ni Pastor nga, kung yan mo din magsimba-simba, kanang check attendance lang, useless gyapon. So, kita, doon naman dito din na sa Ginoo, padayunan na lang dyan nato. Diba? Kay, nag-attend tag Bible study, nag-attend tag prayer meeting. Grabe na nga itong mga tawag ni investment ba? Diba? So, why not, ipadayon na lang dyan nato. Kaya, ang ato yung goal din na is to finish the race na makabot na ito. Diba? Dili ta mo abot sa kalaglagan. Aning gamot na ganit nga maluwas, iwaso na lang siya nato. So, inana ba nga, kitang tanan, itawag dito sa Ginoo. So, unsa man pamaagi nga gibuhat na mo kini nga ang kamot sa Ginoo ba dito. During the time na admit ko, actually, na-share mo ito ni Zane sa inyo na itong CT scan ko. Actually, itong iyang gibuhat, niluhod siya. Niluhod siya, sulod sa CR. Perting mo gawa sa CR ato sa panahon na kay mga around early morning pa to, wala pa to utility ng limpyo. So perting yung hugawa o perting kong mahuwa, pero niluhod siya rito. Kung siya yung inon, Lord, wala dyan may mabuhat, Lord God, kung sa may plano nimo sa mga. Pero nag-declare siya panalangin. O Lord, ayuhan lang yun siya. So through prayers, di ba? Let's declare. Kung gusto ka kwarta, declare. Tang mo, so tumingin ni Pastor nga, mura mong buwang ko nga. Ay, di si Pastor, kung makadungog ba? Kaya maski na ako nag-declare ko na sa trabahoan eh. Kaya ignanday ko kang giro. Diba? Kung dagang kwarta, kung giro ko din mo eh. Dapat, mo declare ta o positive. Positive ba? Kaya kung permintin mo kung negative mong i-declare, wala. Kaunod, di ba? Mabasa na rin sa Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. So the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Biblical gyapon. Kung sa man itong mga positibo nga butang, kaayuhan, Lord, gusto na ko, Lord. Declare, maayo ko. Dagang kwarta, panimalay, sakyanan. Declare. Ihatag na siya sa Ginoo. Sama sa mong sakyanan. Sama si Ingo ni Zane. Hindi ka, Bradyo, ang iyang gusto. Hindi ka, Bradyo. Pero, katagan ni og 4 wheels. So, inana ba? Nag-declare mo kung sakyanan. Pero, for the meantime, kung adili pa siguro na to kaya na, tagaan na mo o kanang ang Ginoo ba nga, dili na mo kaya ning kuan pa, mag-monthly ani. Pero, ihatag dito sa Ginoo. So, inana ba? Declare. Balay. So, pag first yun na mong abot sa church, ang una na mong nadawatan, promotion. I-declare ko na mo to. Ikadawa na mong nadawatan, balay. Sunod, sakyanan. Ano sa sunod? Anak na dyan yung sunod. So, declare lang ko. Sabay sa inyong mga pag-ampog, sa mga pag-ampog, kanayatag yun na sa Ginoo. So, tungod po na ng mga pag-ampog, nadungog sa Ginoo, kaning among pamilya. Kay, number 1, yun ang na-persecute sa mua, among pamilya. Kaya namalin dumigla yung religion. Sa among pamilya, ingon na akong mama nga, Dong, nag-promise ba ako si Mulolo nga di juta mo balik religion. Di ako lulo patay na. Di ba putok gibutang sa kunaw na sa una? Kaya nisulod ko iglesia sa una. Kaya nga kung yung iglesia man, sulod ko, anay mong away, pwede na lang ta, magbulag na lang yung tani kay sama din yung pastor gani nga.
dapat yun kuha yun imong blessings sa ginikanan. Bulag. So, mo jud tay promise do sa akong mama. Nya nabot mi sa point nga nag-Christian min duha sa pasawa. Ang number 1 yung itira sa mga among ginikanan. Ginakilakan pa jud mi. Nya hapit pa jud ni dili pasudlon sa mga balay kay lahi na mo relihiyon. Nya ang anak ba nga wala man may nagbinuang. Pero ako po, number 1 po ko nga nag-persecute kay Zane sa una. Kay sila man jud una nagsimba. Siya jud mismo una nagsimba. Nya ako yung gisulti siya ha, humok ikag ilong. Dali ra kay kabubalinugan kanang relihiyon. Nya okay naman itong pamuyo. Nya si Kuya Ralph pantong grabe kay maka wajud bang Bible study ta. Nya kanis Kuya Ralph lagi sama silang giingon nga 5 minutes pa lang mura nung gigagaw. Grabe ka close. Nya mao to silang duha close na kayo. Nya timing pud to nga si Kuya Ralph, ang iyang wife, teacher ni Zane. And sa ibang family. So wala, nanas sila common kuan, si islang istoryahan to na danin na dyan sa Bible study. Nya ako siya gina-persecute. Siya una ni Simba, sunod ako. Kay gilakan ko niya kay ingon siya sa kuha. Unsa may sala nako nga igo ra man ko naminaw sa pulong sa Ginoo. Nya gusto nimong asawa. Kanang palahubog, sugarol, kanang dili mabilin og balay, mga bit. Di ba akong gibuhat kay naga-Bible study raman ko. Asa may sala nako? Nihilak dito sa kong tungod og ako na konsensya. Pagka Domingo ato ni Simba jud ko. Ug sama sa inyo nakita karon, inani pod kabasa akong singot nga naga-worship ako kasabot kong ibati. Erko na ganito. Ninyo, okay ra ka, bisig makuyapan ka. Basa kay kong singot. Nagsige na dyan ko pala po, wala ko kasabot sa worship, sige kong anak. Kanga ba diri, uy. Ya, sa roadside pa to, igang jud ko. Basa kay kong singot. Anak ko siya nga, suman, kaya pa nimo? Sa kaya pa man. So, inana ba? So, kitang tanan, itawag na sa Ginoo. Ana lang jud nga kasimple. Nganong naabo diri, tungod na siya sa gahom sa Ginoo. Dili na tungod nga, wala lang, gusto lang yun. Itawag mo sa Ginoo mo nang naata din karon. So, unsa man ang mga butang, kung unsa man ang makababa gani sa mga panalangin sa Ginoo. Number 1 jud is ang sala. Sala jud. Kay tanawa tong inyong gibuhat sa una. Katong example ako to kay Doris na lang. Buhat sa sala. Pero nihit ang panalangin mo sulod sa kinabuhi. Say po na sa mua. Nami trabaho duha. Tingalan niya wala man jud tay ipon. Ano ba? So, musimba mi sa una. Sa laing simbahan, paaboto na mo nga mag-communion na kay para human na diretso ang simba. Langay-langay jud mi na sa una, nya palibot at communion na ra ta. Abot na to, tingkalawat na. Nya ko man uli na dayon. Di ba? Nya worship sa Ribulto. Kami na, ganaan na. So, sala. So, sa Isaiah 59, 2-3. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So, maskin pag-unsaon na to pag-ampo din naon, unsaon pa na to pagpangayo sa Ginoo. Kung kita mismo nagabuhat pa ta og sala, dili gyud nadungkon sa Ginoo. Di ba? Maski nung sao pa ninyo pag-ampo, di ba? Dili gyud na niya dungkon. Nay nagaingon nga nanong ka na uban malagi kusog malagi na manikas nilambo man. Nilambo bitaw. Pero tanaway lang kinabuhi, nabay peacefulness nga ilang nabati. Di ba? Halos tanan nga nagabuhat nga nana walay peacefulness jud sila kinabuhi. Kinapok kinailanan na nga kusog po sa manikas, ni dato jud siya. Pero ang ilang kinabuhi bungkad, separated sila mag-asawa, walay kalipay kay mga bitman. Nya, nagpadulong na po sila paana. Kay gapilan mo po niya pagkasugarol. So wala gyapon. So nana ba? Sabto na to ang pulong sa Ginoo nga kung kita nahimong matinud-anon, dili jud na ihikaw sa Ginoo. Diba? Sama sa pagtuo, sa pagbuhat, sama sa word gapon.
do not be be a listener only, but also a doer. So, kitang tanan, itawag ta sa Ginoo para buhaton ang pulong sa Ginoo. Amen? Nagmahay ba mo nga namo diri? Hinay man. Kasi nagmahay. Wala. Napugos. So, wala kong sanay ni. Kay sama sa gingon sa akong asawa, mangalagad ko sa Ginoo. Mahalag ikaw, di ka mangalagad. Kaya kitang tanan, kanya-kanya man ni kaluwasan, dili man ni sa kanang pakwan-pakol. Mga po nagasimba sa kong pamilya, maluwas po silang tanan. Dili. Kung ikaw nagapaningkamot, hala, padayon paningkamot. Kung imuhang pamilya nagabuhat yung sala, di jud maminaw, maski yung sa Bible study, hala, bahala na lang jud. So, inana jud. Kay inana pa daw mong pamilya sa una. Bible study sa balay, bibo kayo. Kadugayan kay ang nagtungod sa balay, di na musulod sa balay. Nasa pastor dito, pastor. So, si pastora, pastor, nana akong ugangan ako, mamagpapa. Huwag yun disunod sa balay. Bahalag pag di ulan, maakan og lamok. Nagpadayon ito tambay sa gawas. Taas si Pride. Wali si Ariel, si Ina, si Markin, si Noemi sa balay. Te, salamat kaya sa inyong pagkaon, te. Pero iwali dun ako ng pulong sa Ginoo. Ang gisgutan, katong idolatry. Sunod, si Mana, wala dun kabalik. Sirado ng portahan. Naputol ang Bible study, wala mo nahuman ang Bible study. Inana jud ka mong pamilya. So, pero karon tungod sa mga declaration, sa mga pagampo, nakita na mo ang kabaguhan sa mong pamilya. Number 1, nakita ni Doris ang ako ang mamagpapa ni Simba sa simbahan. Sige gani panghiram mo bata niya. So, lisod dito sila pasimbahon. Sige to invite. Jud. Suroy tag panabong ni mata, di jud. Okay, promise lagi niya sa papa na dili sa balik yun. Pero niabot sa simbahan, ni Simba. Kedua, kung ugangan, sa una kay kasabaan mi mag-Bible study. Prayer meeting. Pero karon, pagkaundaan kay Simba ba ang karon. Diba? Mo-support na sila sa mua. O mudawat na po sila sa Bible study sa balay. Kaya andun prayer, makasulod naman sa balay. So, iya po ang dama ng pagkaon. Lutuan niyang pansit, ang dama niyang suman. O, di ba? Nana radyo kay, ang sa itong verse ganito ha. Ito ganing, let your light shine before men. So, maskin pagdili na sila sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Pero pag nakita ganin nila na ikaw nagatuo, nagasalig, nagabuhat sa unsay suko sa Ginoo, mausap ra jud gyapon na ilang pagtanaw o pagtagad sa inyo ha. Nanaan na itabo sa mga ginikanan karon. Maski nakakumati, naman sa kumati, lahi man sila o kanang culture jud. Kabalo ka sa inyo sa kumati. Pag open og Bible study ni, pilar guni mong pagkumangkot para mapitol ni kay siyempre ang culture sa gawas lahi man. Liberated. Kumingon ta o sala, grabe jud. Pero nanagkamot ko na kung andi nga mapitol niya yung tulog anak. Pero lahit man jud dugtong makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Kay maski pag unsa ng rules and regulation kung basahon nimo ning tibok Bible, naramid gyapon ni sa Bible gud. Mabasa jud nimo tanan lang gyapon. Kung simplified lang, 10 commandments. Diba? So, inana ba? Ipakita ang inyong kahayag para makita sa kadaghanan nga grabe ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinalagaran. So, testimony gyapon kay mahilig mo mag story dyan. Puto naman ako 30 minutes ra dyan. Mas in sa workplace, sa una, itawag ko o rebelde. Kaya pag naganibili na kumasabtan sa mo ang organization, mukuan dyan ko kanang muana ba? Yaw-yaw dyan. Pero sukad nga naka-retreat ko, nakabaton ko o kanang yung self-control, kaya mo man yun nagitudlo, kasabtan ako ang pulong sa Ginoo. Tingala sila nga anong manisidyan nga, di naman itik. Sige na kung katawa na lang, sagdan na ko sila, sige lang.
Gamay sweldo, kasi ilan. Ang Ginoo ra may mo provide, wa man ta may sarili sweldo. Ang Ginoo ra may mo atad. Pero kabalo mo sige buhat ato. Intisan kong sweldo. Yawa ko na nga, wala ko na, nangayo ko. Pero kanang Ginoo ra jud ang ginasaligan ba. Nana. So, promote. Pagka man ang promotion, inabot ko overtime. Kay sa una kasi yung overtime, nakita po nila, di naman isang overtime pero dagang kwarta. Sundog po sila, di na po overtime. Dagan na po sila kwarta. So, inana ba? Teach everyone kung saan gani ang pagkinabuhin nila. Kay dili lang man ang nakita lang. Maski pag dili na sila nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, pag nakita nila ang imuhang buhat, masabtan nila kung unsa ang Ginoo yang dalaga. So ipakita lang jud ang imuhang kahayag. Number 2 nga dili ihatag sa Ginoo nga tumapag-ampo kay mali ang motibo. Wrong motive. Ay, gusto kong madato kay para makita ni Mare nga can afford ito. Gusto na ko makita sa mga kaubanan nga ka-afford ko sa kinan eh. Diba? Mali na motibo. James 4:3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So kung ang ato ang motibo dili maayo, number 2 dun na dili dun ihatag sa Ginoo. Kay inana ko una-una sa una. Gusto ko inani para makita ko nila nga can afford ko. Pero wala dito ihatag sa Ginoo. Pero during the time na gisalig na nila ko tanan sa Ginoo, mo jud ako ni Dekwan sa inyo bang testimony na panalangin sunod-sunod jud ako. Gikan sa ginikanan, sa material, sa pinansyal, natag jud. Anak na lang jud lang. Okay. Pag nanak ko yan, kung valid ako valid. Moto siya, bili tayo. Kasi pag wala ko yan, kung valid ako valid din. Kaya, itawag man ta sa Ginoo para himutan ka lang ito sa pag-share sa wala. Now, kani sa mga Bible characters pa nga tungod ang ilang pagtuo sa Ginoo, nakita jud nato nga dili jud mubog ang kamot sa Ginoo. Dili pod bungol ang Ginoo para makadungog sa ato ang mga panginahanglan. Number 1, nasa Luke 8:43 to 48. So kanina lang summarize na natin siya. Diretso na lang sa 48. Luke 8:48. Tungod ni siya sa katuganing babae nga nagdugo for 12 years. Kaya kung sa karon pa ni nga panahon na kanang 12 years nga nagdugo, patay na jud siguro to siya. Di ba? Mahuptan kay dugo. Ma-anemic na ka, severe anemia. Mamatay na jud ka kung sige ka abunuhan og dugo. O kung medyo abuno sa dugo sa una ni, patay na jud siguro ni siya. Pero 12 years siya nagdugo. Ang iha lang jud kan makagunit lang man jud daw siya maski lang daw sa sinina sa Ginoo. Pero unsa man ang hitabo, naayo siya. Ingano, di ba? Sa ingon sa Ginoo, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Inana ka importante ang pagtuo sa Ginoo. Amen? Amen. E kung taas ka pagtuo sa Ginoo, kaya kanya ayuhon sama sa ako. Ito mo nagsalig ko sa Ginoo, giayon ko sa Ginoo. Wala makaingon ko nga, God is so good. Maski pag ako nasakit, God is always good. Pero mas lamig lang yung diabon din sa pag maka-experience ka inani nga experience. Inaana ko, nawali ko ni before, maayo doon ang Ginoo. Pagka-experience na ko, grabe doon ka maayo sa Ginoo. Maski pag-usok bali-bali doon, palangga doon ko sa Ginoo. Ikitagaan pa jud niya og second life. Kaya katong atong kaubanan sa simbahan, yes, pareha may situation, pero mas worsen lang to siya siguro kay wala na jud, wala dayon nadali. So, naglamay mi ni Isaiah Wednesday after prayer meeting, mauuto na sakpan nga nakoy tubig sa baga. Katupod isa na to kaubanan nga leader, mao po'y pag-abot dito sa St. Peter. Ibal sa mapod siya. So nag-abot ang mga patay sa isa ka lugar. Last vigil,
Kaya na po isa na abot. Nag-abot na to, nagtapok mintanan sa dito Santa Teresa. O, mo na to siya, nagsugod, anti-stress ni Zay. Eh, sige like text atong niyang wife. Nanap na nitang pusok ng bala. Ana, mo to, compare, kung mo na gina. Dawa, ikaw rin nagpa-stress yung kaugalingon. Pero mo to siya. Tungod kay nagtugok ko sa Ginoo. Iayo ko sa Ginoo. Ano naman dyan, kaya maski pagkunsao ni mo o bali-bali rin ito sa pagkadagang kwarta. Kung nagsalig lang dyan ka sa doktor, nagsalig ka sa tambal, kung nagsalig sa Ginoo, wala. Dili niya yata. So, James 2:17, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. So, ang pagtuong, walay, buhat, patay. Muna sa number 1 na kong Bible verse na memorize. E permintin ako madungog ni sa kong mga kaubanan. Nagasalig ko sa Ginoo. So maluwas na daw sila. O pastor, tagay ko Bible verse pastor nga. Na regarding sa pagtuo ba nga, pag magtuo lang daw, maluwas. Ana. Biblical kayo. So mo po na akong isulti sa ilaha. Number 1 akong isulti. Sige na mo pagtuo niya, wag mo po di mo ibuhat. Pusukin mo mga libak, pusuk mo mga daot, pusukin mo mga awag, pusukin mo mga malikas. Wala, yapon, patay ang inyong pagtuo. So, nana lang yun. Number 2 nga karakter si Daniel. So, mabasa ni siya sa Daniel chapter 6. Kapit ako mahuman. So, kani si Daniel, nindot po kayo ni ang iyang story. Kay nani mga gani mga leaders po, kumbaga, pati si Daniel, leader mo si Daniel. Gusto nila dautan si Daniel. Pero wala man din sila makita nga unsay idaot kay Daniel, kay tanaw nila blameless din si Daniel. Pero kung sa may gibuhat atong mga iyang kaubanan, isugo nila ang katong king na magbuhat og isa ka rule na walay laing ampuan o dili dapat mag-pray sa laing. Pero kani si Daniel nag-pray siya, sumoto ang ilang gihimong grounds para si Daniel ilabay dito sa lion's den. Pero unsa man ang nahitabo ato, di ba, wala sa gikaon sa lion. Tingnan naman, kay pag ikaw man na kay pagtuo, ibuhat ka sa buluhaton, sa sugo sa Ginoo. Kung sa mayatag sa Ginoo si mga tagaan kanya o protection. Maskin pag unsa kalisod, maskin unsa pa kadautan sa inyong palibot, pero ma-feel nimo nga at peace ka. Ito mo ang protection sa Ginoo na. Amen? Hinana po ang life ni Daniel. Sa ikatulong karakter is kani si Shadrach, Meshach, ug Abednego. So kani silang tulo, sama po na tong kay Daniel nga dapat walay laing kuanon. Kani kay Shadrach dapat pagtingog sa trompeta according ni King ni Nebuchadnezzar, dapat muluhod po sila dito sa gibuhat nga ribulto. Pero unsa may gibuhat aning tulo, wala sila nisuko. O ang pinakalamig jud nga ilang gibuhat kay follow jud sila unsay sugo sa Ginoo. So paliw ka dito sa sa 16. Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to King Nebuchadnezzar, "We do not need to defend ourselves before you in this matter." 17. If we are thrown in the blazing furnace, ito siya ang instruction ni King Nebuchadnezzar, kung dili ka na sila muluhod, pag matingog tong trompeta o sa itong mga instrument na ito, ilabay daw sila sa blazing furnace. But God we serve is able to save us. Mo naging sa tulo. Maskin pag ilabay minimo ani, the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. 18. But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of God gold you have set up. Diba? Grabe pagtuo.
Maski pag ilabay minimo aning nagkalayo, maski di man may luwason sa mong Ginoo, dili gyapon sila mo serve. Yung sa tong isugo ng King Organizar. Nawa ang pagtuon nila. Grabe. Pero gipasagdan ba po sila sa Ginoo? Wala. Paglabay dito sa blazing furnace, natingala si King Nebuchadnezzar na anong nahimong upat sila. Tulo raman na to sila. Pero anong nahimong upat? Pero nakita niya rito ang anak sa Ginoo ang ikaupat. O tungod nagsubay sila sa unsa isugo sa Ginoo. Gihatag ni King Nebuchadnezzar na sila yung mga panalangin nga na-receive. So sama ra po na siya sa tuwa. Kung kita mahimot ang matinudan usab, kabalo ta magpasaylo, ang blessing ihatag sa Ginoo. Kina-experience ko na ako na siya. Tungod, isa ba nakapil sa retreat natin? Tanan na? Tanan na, no? Na-remember ninyo ito inyong isulat dito? Isulat sa papel. Nga isunog. Diba? Tanan na to, pangalan nga akong ikasukan. Isulat na ko, kumpleto dito pangalan with apelyido. Sila po itong mga tauhan na nag-promote sa kuha sa trabaho. Tungod kaya nag-release na ako for details. Ana lang. Mukha mo itong kain ko ba nga, Lord, grabe jud ka kung mamuha. Kaya kung makarelease ng forgiveness, grabe atong kasing-kasing anong luagan kanang wala kay kanang excess baggage ba. At the same time, mag-enjoy ka, kinay panalangin. Dito yun na mo na experience nga kung makahatag yan ka o kapasayluan sa katao, ihatag yun na sa Ginoo ang inyong mga Panginoon. So sama po na ni Shadrach, Meshach, Abednego, sila po, nagsunod sila sa mga pulong sa Ginoo ba. So wala po sila ipasagdan sa Ginoo. Luwas sila, at the same time, bless po sila sa Ginoo. Ikaapat nga karakter sa Bible, si Abraham. Si Abraham mula si anak for how many years? Pero itagaan jud sila og anak. So, lamig kay magbasa ning sa life ni Abraham sa Genesis nga. Ningon siya nga, himuon daw siya o father of many nations. Ningon siya nga, usaon man niya daw nga pagkaibog father nga wa man daw siya anak. Ihatag na lang daw to sa kinsa tong niya dimension na to. Pero ningon ang Ginoo nga sa imuhan na nagsugo. O itagaan sa anak. So, sama po na sa tuwa. Katong mga walay anak, ay no, tagaan yung taganak. Katong na yung mga anak, tuwagan yun na sa Ginoo. Ay na, magsutik sigbat ko. Amen. Ano? Dili lang kita pasagdan sa Ginoo. Kung nangandoy mong anak, dungagan ka din na sa Ginoo mong anak. Diba? Sama sa mga, kung na may anak, dungagan na, diba tol? Dungagan mo din na yung anak ko. Duha naman, dungagan pa rin na tulog ka pa. Kaya pa man ang juicy. So, ana ba? Kitang tanan, basta karong gubiuna na. Atong, it is a reminder for us ba nga, atong timan-an nga, ang atong Ginoo nga ginag-alagaran, buhit din siya. Dili sa makay. Dili sa ribulto nga, kung masunog, mo po'y una dalon. Diba? O, ibutan na, boy, giluwas ko sa Ginoo, giluwas ko ni Berlin. Ano nga, naluwas nga, ito minikarga pagawasan na. Huwag ko nagsay, karga sa pagawas. So, karon ba, reminder ni sa satanan nga, atong Ginoo o buhit. Always remember, maski pag na mga dili man ato gunit kinamang gutas sa kalibutan nga bahin. Maski pag unsa na mga persecution, problema, struggle, always remember na atong Ginoo motabang. Depende na sa inyo ako kung saan nimo na sa pag-duol sa Ginoo. Always remember na makababag jud sa atong mga panalangin. Number 1, sala. O ang ato ang mga motibo. Kung dili mao gani atong motibo, dili jud na ihata sa Ginoo kay nga naman. Dili sa gusto nga mapahamak ka. Mao na sa akin, ay no, kitang tanan naka-experience man yung mga pabor sa Ginoo. Dili lang yun na ito ma-appreciate. Pero, kana ako number 1 nga nasabdan, nagsugod ko pagpanalagan.
Kana yung always thankful pagmata nimo. Kay kana imo kinabuhi opportunity mo na nagyatag sa Ginoo. Labaw na ako nagatrabaho ko ospital. Makita nimo dito nga naka-oxygen. Nagtinga na. Diba? It is an opportunity for us na napatay kinabuhi na libre ang hangin, makalakaw pa ta, kumpleto pa itong mga lawas, nga makapangalagan pa ta sa Ginoo. Diba? Isipon na to nga the days are evil. Hapit na mabot ang Ginoo. Dili na po ta maglangay. Mangalagad na dito ta. Share sa Word of God. At the same time, dili na ta magluya-luya. Kasi may naluya. Muna siya. Reminder sa itong tanan nga mag-enjoy ka sa pagpangalagad. At the same time, tuulan nyo ta sa Ginoo. Kung sa itong mga pangandoy sa kinabuhi, ihatay na dyan sa Ginoo, dili na ikaw. At the same time, share sa Word. Moro to siya, huwag nang gabi sa tanan.